Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kinumpirma ni Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List na naghahanda na sila ng pagsampa ng panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte sa darating na February 2026, ngayong taon. Kahanda na umano sila. At ito yung matindi. Gagamitin nila, ayon kay Representative Tino, gagamitin nila ang testimonya o yung laman ng affidavit ni Ramil Madriaga. Gagamitin nila ang mga ibinunyag nito doon sa kanyang sinumpaang salaysay bilang dagdag na mga grounds para sa impeachment ni Sara Duterte. Ayan, kaya kaya mas nadagdagan pa, no? Mas lumawak pa, mas dumami pa ang mga grounds sa impeachment ni Sara. Bukod doon sa mga dati ng grounds na na-file doon sa unang impeachment complaint, ngayon mayroon pang mga bagong mga grounds na magagamit. Marami rin kasing mga bagong mga sinabi si Ramil Madriaga doon sa kanyang sinumpaang salaysay. At ayon kay Congressman Tino, sa inihahanda na nilang impeachment complaint kay Sara Duterte, isasama nila 'yon. Kung kinakailangan ay handa tayong mag-endorsong muli, no? Pero hindi natin dapat pangunahan ang Supreme Court. As you know, hindi natin dapat pangunahan ang Supreme Court dahil meron kang pending motion for reconsideration doon, no? At kung magbabago ng posisyon ng Supreme Court ay magtutuloy na ang impeachment trial sa Senado. So hindi na kailangan ng pag-refile. No, so maasa pa rin tayo na mare-resolve itong very important question na ito ng Supreme Court before the February deadline para dun sa 1-year bar. No? So, darating tayo ron. No? Wait and see muna tayo kung ano mangyayari dito sa Supreme Court case. But if hindi na po mag-rule itong SC, I mean, lumipas na, tapos na po yung 1-year bar rule, wala pa rin naibaba yung Korte Suprema, maghahain po or mag-endorso po ba ang Makabayan Bloc come February 6? Malamang, no, na itutuloy ng mga complainants ang filing. So handa tayong mag-endorse at maaaring madagdagan pa yung mga lalamanin ng complaint given na may mga bagong impormasyon na lumabas. Ayan mga kabunyog. Kaya tuloy na yung impeachment ni Sara sa February, hindi na yan mapipigilan. Kasi ang Makabayan Bloc, hindi naman yan hawak ni Numan. Pag sinabi niya na ipa-file nila ang impeachment, ginagawa talaga nila yan kasi hindi naman sila hawak ni Numan. Yan ay independent na grupo, civil society yan. Kaya na ito mga kabunyog, mga kababayan. Pero ayon kay Congressman Tino, i-consider pa rin nila yung mga sinabi ng Korte Suprema doon sa pinakahuling desisyon doon sa naunang i-file na impeachment complaint. Marami kasi dong mga requisites o mga requisitos na in-outline o sinabi ang Korte Suprema. Kailangang i-consider yan dito sa susunod na ipa-file na impeachment complaint. Maging si Senadora Risa Hontiveros ay nagsabi na maghanda ang publiko dahil talagang isusulong ang impeachment ngayong February laban kay Sara Duterte. At ayon kay Risa Hontiveros, mas malaki ang posibilidad ngayon na ma-convict si Sara dito sa impeachment na ito kaysa nung sa yung unang final na impeachment. Doon kasi sa unang final na impeachment noong February 5, 2025,
medyo mahirap ma-impeach, ma-convict si Sara kasi karamihan ng mga senador kakampi ni Sara Duterte. Karamihan ng mga senador kakampi niya. Pero ngayon, sa present na komposisyon ng Senado, ang liderato ng Senado hindi nakakampi ni Sara eh. Hindi tulad noon sila Chis Escudero, kakampi talaga ni Sara. Pero ngayon sila Senate President Soto, sila Ping Lacson, sila Risa Hontiveros, mga ano ito, mga hindi ito kakampi ni Sara Duterte. At maraming mga senador na posibleng matanggal. Halimbawa, si Bato pwedeng maaresto, si Bongo. Pwede rin yung mga kakampi ni Sara na mga senador na may mga involved sila sa anomalya sa flood control tulad ni Chis Escudero, si Jinggoy, si Joel Villanueva, posibleng maaresto rin ang mga yan. Kaya mababawasan ang mga kakampi ni Sara na mga senador. Kaya ayon kay Senadora Risa Hontiveros, mas malaki yung posibilidad na pag natuloy ang impeachment ay makonvict si Sara. Kaya abangan natin to mga kabunyog, mga kababayan. Actually, kahit ang Korte Suprema sa desisyon nito doon sa naunang impeachment kay Sara, ang sabi ng Korte Suprema, after 1 year, pwede na uling mag-file ng impeachment kay Sara. At ang 1 year na yan na tinutukoy ay February 6. Kaya ilang araw na lang yan. Halos isang buwan yan. Pwede nang i-file ang impeachment kay Sara. Kaya malapit na, no? Malapit na. At itong impeachment na ito, mas marami na ang mga grounds na magagamit dito. At saka yung mga ebidensya dito, mas marami na. Halimbawa, doon sa unang impeachment na final kay Sara Duterte, wala pa doon yung joint bank account ni Digong at ni Sara. Pero ngayon, dito sa bagong impeachment na ipafile sa February, malamang ready na yung ebidensya na yan. Kasi mayroong final na kaso kay Sara at sa iba pang mga tao niya doon sa ombudsman. Plunder yon, malversation, graft. Hindi pwedeng kasuhan ng ombudsman si Sara Duterte kasi impeachable official yan. Pero walang nagbabawal sa ombudsman na kapag may sinampang reklamo sa ombudsman, kahit impeachable official pa yan, ay pwedeng imbestigahan ng ombudsman. Kaya ang ombudsman, dahil natanggap na nila yung reklamo, yung reklamo kay Sara na plunder, malversation, graft, pwede nang magpatawag ng investigasyon ang ombudsman ngayong Enero. At pag nag-imbestiga ang ombudsman, pwede nitong isubpina ang AMLAC, ang Anti-Money Laundering Council, na ilabas yung kopya ng joint bank account ni Digong at ni Sara. Once na mailabas ito, pwede itong i-share. O ibahagi ng ombudsman sa House of Representatives sa panahong sinusulong na ang impeachment kay Sara. Kaya magagamit na yung bagong ebidensya na yan laban kay Sara. Aside pa dun sa mga dati. Kasi yung mga dati tungkol yan dun sa confidential funds. Pero tungkol dun sa joint bank account, wala pa yan. Ngayon, magkakaroon na yan. Ang isa pa, yung testimonya ni Madriaga, dati wala niyan. Ngayon, madadagdag pa yan. Kaya sa totoo lang, mas maraming ebidensya ngayon kay Sara. Dati nang maraming ebidensya. Yung mga ebidensya sa paggamit ng maanumalyang paggamit ng confidential funds, grabe na rin yun eh. Pero ngayon, mas nadagdagan. Ang isa nga dyan, yung mga bank accounts. Wala yan dati. Ngayon, magkakaroon na niya na ebidensya. Pangatlo, yung mga testimonya ni Madriaga. Wala niyan dati, ngayon magagamit na yan. At gagamitin na. Ayon kay Congressman Pino, gagamitin nila yung testimonya ni Madriaga. Kaya madadagdagan, mas lalawak yung ground sa impeachment. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.